Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko? Wala na akong panglagyan ng aking ani. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, yan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamahinga na lang ako, kakain, iinom, at magsasaya. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganyan ang sasapitin ng nagtitipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Pakisabi sa katabi mo, good morning. Ayun, nagising na rin. Sa atin pong mga pagbasa ngayon, malinaw ang itinuturo ng Panginoon. Ang kanya pong itinuturo ay ang kayamanang eternal. Ang kayamanan sa salita ng ating Panginoon ay utsar. Pero dahil ang atin pong unang pagbasa at ang ating ebanghelyo ay nakasulat orihinal sa Koine Greco na Grigo, sa Koine Greco na Grigo, ito po ay Thesaurus, na sa Latin naman, Thesaurus. Kayamanan
treasure. Kuminsan tayo mga tao ay nagkaroon lang tayo ng pagtingin na kung saan nawala na po tayo ng tunay na panaliksik sa tunay na yaman, sa tunay na makapagbigay sa atin ng kabuluhan o saysay sa buhay, sapagkat ang ating pinahalagahan ay ang mga material na bagay. Ang akala natin kung magkaroon tayo ng maraming kayamanan, maraming pera, at ikaw ay nakaluklok sa isang luklukan na kung saan ikaw ay makapangyarihan, ikaw ay panalo na. At ikaw ay nakatamo na ng iyong minimithi sa buhay. At ang akala mo, ang kayamanang material, ang kayamanang makamundo, ay siyang makapagbigay sa iyo ng kagalakan o dili kaya kaganapan sa iyong sarili. Hindi. Sapagkat ang tunay na kayamanan ay siya pong hindi natin makikita, ay siya pong hindi natin mahawakan sa konkreto, ay siya pong hindi natin inaasam-asam, pero ito ay siyang nagbibigay ng tinatawag na pagiging kontento o pagkaroon ng kagalakang hindi tumatagal. Kaya po sa ating mundo, lahat po ay ating pinalagahan ang mga material na bagay, ang mga material na proyekto, ang mga material na yaman, at sinisira natin ang tunay na batayan ng kayamanan. Unahin muna natin ang mga tinatawag nating temporaryo o panandalian o dili kaya hindi tumatagal na yaman. Ang atin pong mundo ay puno ng mga natural resources o rekurso sa kalikasan. Ang Pilipinas, halimbawa, ay isa sa pinakamayaman sa natural resources o kayamanang likas yaman sa loob natin. Narito na sa atin ang lahat ng mga elemento, gaya ng ginto, pelak at iba pa. Maski sinasabi mong langis, mayroon tayo, kumplito po tayo. Pero dahil hindi po ito naayos at iilan lang ang mga kumukuha nito at hindi na ibalik sa lahat ng tao, kaya nagkaroon tayo ng paghihirap. Hindi po mahirap na bayan ang Pilipinas. Mahirap dahil may nagpapahirap at ang namamahala at nasa pamahalaan sa atin ay walang ibang tinitingnan ang kanilang mga bulsa dahil ang ninanais nila ay kayamanang pangsarili, kayamanang makamundo at material. Pangalawa, ang batayan ng ating pag-iisip ay yung mundo, yung kung saan lang tayo. At kung makita natin, ito yung tinatawag na nagiging phenomenal, nagiging napakalaki ng bagay, ang lahat ng nakawan sa iba't ibang paraan sa kayamanan na tinatawag nating mga mina o natural resources, na kung saan ang mga mina ay kanya-kanya na pong kinukuha ng tao at hindi para sa pagpaunlad sa tunay na pagkatao, bagkos sa mga pansarili na interes. Ang kasunod na kayamanan ay kung ano ang nasa pamilya. Kuminsan, tinitingnan ng pamilya kung paano aangat, kung paano uunlad, pero para lang sa pera, parang sa material na bagay. At dahil doon, maski mga kamag-anak kapag mayroon silang mana, pagkapatay ng kanilang mga bahagi ng pamilya na may material na kayamanan, kuminsan mismo mag-away-away ang membro ng pamilya dahil lang sa kayamanan.
At dahil doon, nasisira na ang una, hindi lang yung likas na yaman, nasisira na ang pamilya na isa rin sa kayamanan. Pangatlo na kayamanan na sinira ay ang ating kaalaman. Ang kaalaman na kung saan importante po ang edukasyon. At dahil doon, nakita natin na sinisira dahil una sa lahat, ginawang negosyo ang edukasyon. Uli kaya kung ito man ay libre, ay sinisira dahil ang sentro ay ganito lang at ganyang bagay, hindi na po napunta sa tunay na kayamanan na walang iba, kundi ang kayamanang espiritual. Pupunta na tayo sa kayamanang espiritual. Kung ang kalusugan, kung ang mga pag-aari nating bahay o lupa, o kung ano ang mga kayamanan na material ay mahalaga, lalong mahalaga ang espiritual na yaman. Ang Diyos ay siyang tanging yaman natin. Yun pong maniwala na ang Diyos ay tanging yaman natin. Pumalakpak ka ng malakas na ang Diyos ay siyang tanging yaman natin, at dahil dito siya ang mahalaga at hindi po ang mga bagay-bagay dito sa mundo. Kapag ka ikaw ay sakim, ang iyong oras ay markado na. Markado na sapagkat kahit na ikaw ay napakayaman, pero ang kayamanan mo ay sa pangurakot lang, o di kaya panglalamang ng kapwa, o di kaya sa mga inustisya na paraan, o di kaya pangluluko ng iyong kapwa, hindi po kayo magkaroon ng tunay na kaligtasan. Sa atin pong Ebanghelyo ngayon, mayroong isang lumapit sa ating Panginoon na iutos mo sa kapatid ko na yung mana ayusin lang, ibigay sa akin. Sabi ng ating Panginoon, sino pang nagbigay sa akin na tagapaghukom o tagapaghati ng inyong mana o ng inyong material na yaman? Sapagkat ang sinasabi ng Panginoon, ang espiritual na yaman ay mahalaga, kaya sinasabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Kasakiman sa sarili, kasakiman sa material na bagay, kasakiman sa katanyagan, kasakiman sa kapangyarihan, kasakiman kung ano yung mga bisyo mo sa buhay. Sugal, alak, droga, pagsisigarilyo, pagyuyusip, pagbibif, mga mahalay na mga bisyo. Lahat na magasabi nating nakakasira ay siyang mga tinuturing mong yaman, hindi yan ang makapagligtas sa iyo. Sapagkat ang tunay na yaman ay walang iba, kundi ang espiritual na kayamanan. Ang espiritual na kayamanan ay ang ating Panginoon. At paano po tayo magkaroon ng espiritual na kayamanan? Una sa lahat, tatahimik muna ang ating puso. Titingnan natin kung anong mahalaga sa buhay natin. Ikaw, kung matay ka, ang kayamanan mo ba ay makapagligtas sa iyo? Sinasabi dito sa ating Ebanghelyo na mayroong isang tao na mayaman, sabi niya, okay na ako, relax na, kakain. Pero sabi ng Panginoong Diyos, ngayon kukunin na kita. Kukunin na. Madala mo ba sa langit ang iyong kayamanan? Madala mo sa langit ang kapangyarihan na nakuha mo sa buhay? Ang katanyagan na nasa iyo? Hindi. Ang tunay na kayamanan na ang Diyos, una sa lahat ay ating mata mo. Kapag tayo'y nagbalik loob sa Diyos, para sa Diyos, at Diyos lang ang siyang tunay na siyang magbigay sa atin ng saysay at kabuluhan sa buhay. Pangalawa, gagawa tayo ng mabuti. Paano ka maligtas kung ikaw ay
kahit na sinasabing dibuto ka at napakita ito parang santo ka, pero ang ugali mo ay hindi kaya ang ugali, yan ay magbulid sa iyo sa impyerno. At kung ikaw ay tumitingin lang sa sarili mong interes, akala mo ikaw ang pinakaganyan, hindi. Ang tunay na batayan ay kung ikaw ay gumagawa ng mabuti. So hindi lang na ikaw ay magsintro sa Diyos na tanging yaman, kailangan din na magkaroon ka ng kabutihang loob. At ikaw ay gumagawa ng mabuti, may adhikain ng kabutihan at para sa kaligtasan ng lahat at tumutulong ka sa lahat upang ang lahat ay mapunta sa Diyos. Sapagkat ang Diyos lang ang tunay na yaman sa buhay. Pangatlo, ang pagpapalalim ng ating espiritualidad o buhay panalangin at ating ugnayan sa Diyos. Ang ating pang-araw-araw na kung saan ating pinaigting ang ating ugnayan sa pinakatanging yaman kundi walang iba ang Diyos. Ang ating Panginoon Hesus, siya ay makapangyarihan, pero siya nagpakahirap upang tayo yayaman sa kanyang paghihirap dahil siya ay kasama natin at ipahayag sa atin ano ang tanging yaman, walang iba kundi ang Diyos. Unahin muna natin ang mga bagay-bagay na makalangit at atin pong maangkin ang tunay na yaman sa buhay. Wala po ni isa sa atin ay may kapangyarihan na makapagligtas. Kaya sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa Taga-Roma, Kapitulo 4, verso 20 hanggang 25, si Abraham, naligtas ba siya dahil sa kautusan, dahil sa pagtupad ng mga tradisyon, mga debosyon? Hindi. Dahil sa kanyang pananalig sa Diyos. At itong pananalig sa Diyos, lalo pang pinayaman, lalo pang pinapalalim, at binigyan ng tunay na direksyon sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na binubuhay muli upang tayo ay magkaroon talaga ng pagsintro ng ating puso sa kayamanang siyang makapagligtas sa atin na walang iba kundi ang Diyos. Kung ikaw ngayon ay nagkaroon na ng tunay na pag-isip na ang kayamanan sa mundo ay mahalaga, hindi po mahalaga. Ang kayamanan ng mundo ay gamitin po natin upang ating makamtan ang tanging yaman, walang iba kundi ang Diyos. At kailangan nakakagawa tayo ng paraan sa pamagitan ng ating pagbalik loob, sa pamagitan ng ating pagkaroon ng isang tunguhin o purpose sa buhay na tayo ay gumagawa ng mabuti at magkaroon ng kabutihang loob sa ating sarili upang mas sentro tayo muli sa ating Panginoong Diyos. Alalahanin mo, bilang na ang panahon mo sa buhay. Wala pong tatagal dito sa mundo. Kailangang babalik na tayo sa Diyos, ang ating tanging yaman, ang tunay na kayamanan, sapagkat kung mayroon tayong Diyos, nasa atin ang lahat. Kaya sinasabi nga ni Santa Teresa de Avila, huwag kayong mabalisa. Sapagkat lahat ng bagay dito sa mundo ay lumilipas. Kung mayroon tayong Diyos, yun ay sapat na ang Diyos. Yun nga naniwala na sapat na ang Diyos. Pumalakpak nga ng malakas na sapat na ang Diyos sa buhay natin. Wala na po tayo ninanais. Diyos lang. Diyos lang ang tunay na kayamanan sa buhay. Amen? Amen? Purihin natin ang Diyos.